I see the light inside you, brighter than the sky. Mga ka-agri, sa nakaraang episode ng ating programa ay natunghayan ninyo ang makulay at talaga namang masayang kasadya sa Timpuput 2016 ng lungsod ng Kidapawan. Mas naging makulay pa ang kapistahan dahil sa presensya ni Agriculture Secretary Manny Piñol na nagbigay ng inspirasyon sa bawat Kidapawenyo, lalo na sa mga magsasaka. At the sidelines ng Timpupo Festival ay pinagaloob ni Secretary Piñol ang milyon-milyong pisong halaga ng mga makinaryang pambukid at iba pang post-harvest facilities sa ilang grupo ng mga magsasaka at gobyernong lokal sa North Cotabato. Mga ka-agri, nakatikim na ba kayo ng pinawa o mas kilala bilang brown rice? Kung oo, abay napakaswerte po ninyo dahil itinuturing itong isang magandang uri ng bigas dahil ito ay nagtataglay ng mga sustansyang mainam sa ating katawan. At dahil dyan, patuloy na hinikayat ng DA at ng PhilRice ang taumbayan na subukan din ang pagkonsumo ng brown rice. Mga ka-agri, itong pagkonsumo ng brown rice ay sinusulong ngayon ng Department of Agriculture bilang bahagi ng kampanya ng tanggapan na makamit ang pambansang kasapatan sa bigas sa mga sumusunod na taon. Kung matatandaan niyo po mga ka-agri, ang taong 2013 ay dineklara ng Department of Agriculture na National Year of Rice. At kasabay niyan ay naisatitik ang panatang makapalay na kung saan hinikayat ang bawat isa na kumain ng pinawa o yung tinatawag natin na brown rice. At maliban po sa brown rice mga ka-agri ay inihimok rin ang bawat isa na kumain ng iba pang uri ng pagkain tulad na lamang ng mais, saba at kamote. At maliban dyan mga ka-agri na uso rin ang rice mixed with other food staples. At ngayong umaga mga ka-agri ay sa sentro ang ating episode sa advokasya ng Department of Agriculture at Philippine Rice Research Institute o PhilRice sa promosyon ng brown rice which revolves around its newest project which is the Brown for Good Challenge. Main goal of the Brown for Good Challenge is to stimulate the awareness of the public kung ano nga ba ang mga benepisyong kanilang makukuha mula sa pagkain ng brown rice. Mga ka-agri, ang brown rice po ay nagtataglay ng fiber, protein at marami pang ibang vitamins and minerals. Maliban po sa formal na paglulunsad ng Brown for Good Challenge dito sa ating reyon, narito pa po ang ibang kwentong abangan ninyo sa ating episode ngayong araw. Mga ka-agri, nakapag-post na ba kayo sa social media ng inyong selfie moments habang kumakain ng brown rice? Kung hindi pa, alamin kung papaano plus ang iba pang malalaking balita sa ating Agri-Balitaan. Ito ang brown rice, hindi ordinaryo sa paningin at panlasa ng ordinaryong Pilipino. Pero taglay nito ang benepisyong kailangan ng katawan ng tao. Ating tuntunin kung kailan nga ba unang itinanim ang brown rice sa ating special report. Mga ka-agri, may unsettled accounts po ba kayo sa Kedan Corporation o Kedangcor? Kung oo, makababayad na po kayo sa pamamagitan ng kanilang amnesty program. Paano po ba ninyo maa-avail ang programang ito? Alamin sa ating Agri-Talakayan. Tiyak isang Agri-Info overloaded Saturday na naman ang ating pagsasamaan ngayong araw mga ka-agri. Kaya narito na po ang ating isang oras sa programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni OIC Regional Executive Director Carlene Collado. Kaya mula rito sa King's College of Marbel Incorporated, Coronadal City, sabay-sabay na po nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri-Tayo Soxarden. Kainan na! Magkamit ng dagdag na kaalaman upang saka palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri-Tayo Soxarden, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri-Tayo Soxarden, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri-Tayo
Sok Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Sok Sergeant. Agri tayo, Sok Sergeant. Agri tayo, Sok Sergeant. Agri tayo, Sok Sergeant. Be part of the Be Responsible's Brown for Good Challenge. Order brown rice from your favorite restaurants. Take a photo, post it on Facebook or Instagram with the hashtag Brown for Good. Challenge your friends to do the same by tagging them. At sa bawat post mo, magbibigay ang Department of Agriculture ng brown rice sa ating mga kapuspalad na kababayan. Mas healthy ka na, nakakatulong ka pa. Be responsible. Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin niyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Ano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Salami dyan! Boy, sarap na? Maisustansya pa. Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Sa ulo ng ating mga balitang agrikultura ngayong linggo, Brown for Good Challenge Project ng DA PhilRice sabay-sabay na inilunsad sa anumang panig ng bansa. Ang isinagawang regional project launch, tutukan. Food establishment owners at managers hinimok na isama sa kanilang menu ang pagsiserve ng brown rice. Mga lokal na pamahalaan, binigyang kalaman hinggil sa mekanismo ng proyektong maunlad na agrikultura sa nayon o MANA. At 39 na micro-enterprises na pupondohan sa ilalim ng Philippine Rural Development Project, tiyak na magbibigay pag-asa sa mga magsasaka ng Rehiyon 12. At upang ihatid sa inyo ang detalye ng mga balitang ito, narito si Miss Nelma Limba Ambuludto. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Mga ka-agri, formal nang inilunsad ng Department of Agriculture 12 ang Brown for Good Challenge ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice sa Rion noong August 3 na isinagawa rin nationwide. Ang proyektong ito ay bahagi ng advokasya ng DA PhilRice na hikayatin ang bawat Pilipino na subukan ng pagkain ng pinawa o brown rice. Alamin kung ano nga ba itong Brown for Good Challenge sa Agribalita ni Christian Matuliano. Formal lang inilunsad ng Department of Agriculture 12 ang hashtag Brown for Good Project ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice at Department of Agriculture noong Agosto 30 sa King's College of Marbel Incorporated na dinaluhan ng mga guro at estudyante ng nabanggit na paaralan, mga magsasaka, media men at mga empleyado ng DA12 at attached agencies nito. Ang hashtag Brown for Good ay bahagi ng kampanya ng DA at PhilRice na kumain ng brown rice bilang isa sa mga paraan upang makamit ang pambansang kasapatan sa bigas sa mga susunod na taon. Bukod dito ay nais magbigay alam ng ahensya kung ano-ano ang mga benepisyong maaaring makuha mula sa pagkain ng brown rice. Ang pagkain ng brown rice ay mainam sa katawan dahil nagtatagla ito ng fiber, protein at iba pang vitamins and minerals na makatutulong sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Sa pamamagitan ng pag-post ng litrato sa Facebook, Instagram o Twitter, habang kumakain ng brown rice ay may katumbas na isang tasa ng brown rice na ibabahagi sa mga kapospalad ng mga kababayan. Pinaalalahanan ng DA12 na huwag kalimutang ilagay sa caption ng litrato ang hashtag Brown for Good at hashtag Region 12 upang mabilang ang bawat litrato na kanilang ipopost. Samantala, nagpakita naman ng suporta sa kampanya ang mga guro at mag-aaral ng King's College of Marbel Incorporated sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagkain ng brown rice at pagsasagawa ng hashtag Brown for Good Challenge. Lubos ang pasasalamat ng direktor ng KCMI na si Binibining Ethel Dignadice dahil sa kanilang paralan idinaos ang paglulunsad ng proyekto.
Dahil sa paglulunsad ng hashtag Brown for Good ay nahikayat ang mga ito na ipagpatuloy ang pagkain ng brown rice. This is my first time to eat brown rice and it feels so good to eat the brown rice. Because of this simple contribution, maaakit ang mga sambayan ng Pilipino mula bata hanggang matanda na kumain ng brown rice kasi ito po ay nakakatulong sa ating katawan, sa ating resistensya at nagbibigay lakas sa atin sa araw-araw. Gusto ko lang sabihin sa inyo na eat brown rice because it brings nourishment and resistance in our body. So ang pagkain po ng brown rice ay nakakatulong upang mapataas ang resistensya at mataas po na ibibigay itong nutrition sa ating mga katawan. Habang kumakain po kayo ng brown rice ay kumuha po kayo ng litrato at i-post nyo po ito sa social media. At ilagay po ang hashtag na Brown for Good Challenge, hashtag Region 12. So inihikayat ko po ang mga estudyante, mga guro, ibang mga kabataan po dyan na tangkilikin at itry pong kumain ng brown rice po. So, natutunan ko po ngayong activity na idinaraos ngayon dito sa King's College Marval Incorporated na ang pagkain po ng brown rice ay nakakatulong po upang mapalakas ang ating katawan at maraming mga protina makukuha dito. Para sa mga taong hindi pa po kumakain ng brown rice, kumain na po kayo dahil dito sa pagkain ng brown rice marami po tayong makukuha protina na makakatulong po sa ating katawan para sa ganoon maging malusog po tayo. Sa ngayon ay patuloy pa rin na hinikayat ng DA12 ang bawat isa na makiisa sa hashtag Brown for Good Challenge upang matulungan ang kapuspalad ng mga kababayan sa rehiyon. Sa October 31, 2016 ay nakatakdang magtatapos ang bilangan ng mga naipost na mga litrato. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc Sargent. Ako si Christian Matoliano. Sa kaugnay na balita, bago ang isinagawang Brown for Good Challenge project launch sa Coronadal City, ay nakipagpulong muna ang ilang personahe mula sa Philippine Rice Research Institute sa mga food establishment managers at owners sa General Santos City upang ipabatid sa kanila ang kanilang mahalagang papel sa pagpapalaganap ng brown rice consumption. Ang mga food establishments ay hinihikayat ng DA PhilRice na isama sa kanilang menu ang brown rice. Mula sa General Santos City, Maki-Agribalita kay Edgar Allan, Pasaon. Nagtipon-tipon ang mga establishment owners at restaurant managers kasama ang lokal na pamahalaan ng General Santos City sa isang pagpupulong upang hikayatin at lumahok sa hashtag Brown for Good Challenge na isinusulong ng Department of Agriculture at Philippine Rice Research Institute o PhilRice. Ayon kay Hazel Antonio, Responsible Project Director, pangunahing layunin ng nasabing kampanya na maibsan ang malnutrisyon, madagdagan ang kita ng mga magsasaka, maging rice sufficient at labanan ang gutom sa buong bansa. 30% of the Filipinos are still undernourished and our rice farmers are still earning very low, around 50,000. Sinabi ni Antonio na isa sa mga paraan upang makamit ang mga ito ay ang pagtangkilik sa brown rice o unpolished rice kung saan mataas ang nutritional content at kayang maiwasan ang mga sakit na type 2 diabetes, cancer at iba pang cardiovascular diseases. Bukod pa dito ang dagdag na kita ng mga magsasaka at pagiging rice sufficient ng bansa dahil sa 10% higher milling recovery nito. Nagpasa naman ng isang resolusyon ang city government ng General Santos na himukin ang mga food establishments ng syudad na mag-alok ng brown rice sa kanilang mga customer bilang bahagi ng kanilang regular na menu ng pagkain. Ang hashtag Brown for Good Challenge ay formal na nagsimula mula August 28 hanggang October 31, 2016. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc Sargent. Ako si Edgar Allan, Pasaon. Sa iba pang balita, upang mabigyang kaalaman ang mga lokal na pamahalaan hinggil sa panibagong proyekto ng DA na maunlad na agrikultura o MANA, isang briefing ang isinagawa ng DA12 noong August 25. Ang MANA ay binubuo ng dalawang components. Ang unang component ay tungkol sa formulation ng mga hakbang upang mas maging handa ang bansa sa epekto ng El Nino at La Nina, habang ang pangalawang component ay nakasentro naman sa adhikain ng DA na makapaghanap ng karagdagang 1 milyong ektaryang maaaring tamnan ng palay.
Para sa dagdag na detalye, maki-agribalita kay Nelly Escote, Ilana. Tinipon ng Department of Agriculture ang mga provincial, city at municipal agriculturists sa Coronadal City upang bigyang kaalaman ukol sa maunlad na agrikultura sa Nayon project ng Department of Agriculture. Ayon kay OIC Regional Technical Director for Operations Zaldi Buloron, isinagawa ang nasabing orientation upang ipaliwanag sa mga lokal na pamahalaan ang framework ng MANA nang makasabay ang mga ito sa DA sa implementasyon ng proyekto. Dagdag pa ng opisyal upang matulungan ang DA sa pagtamo ng food security at rice sufficiency, nararapat na mga lokal na pamahalaan ay naiintindihan ang mga programang isinusulong ngayon ng ahensya. Ang MANA ay may dalawang component. Una ay ang rehabilitation ng El Nino Damage Areas and Mitigation Plan for La Nina. At ang ikalawa ay ang pagtukoy ng 1 milyong ektaryang bilang rice expansion area, rehabilitation ng mga existing irrigation facilities at probisyon ng mga angkop ng mga irrigation system sa mga rainfed areas. Kaugnay nito, may 15 newly hired agricultural engineers ang Department of Agriculture at 5 IT experts na siyang tututok sa implementasyon ng MANA, partikular ang pag-validate ng mga additional area sa buong rehiyon na pagtatamnan ng mga palay. Makikipag-ugnayan din sila sa mga local counterparts upang mas matamo pa ang inaasam na proyektong MANA. Noong mga nakarang linggo, mismong si Agriculture Secretary Manny Piñol ang nanguna sa orientation sa mga gobernador, alkalde, empleyado ng DA12 at mga attached agencies hinggil sa MANA program. Nag-uulat para sa Agritayo Socsargen, ako si Nelly Escote Ilanan. At sumayin niyo mga kaagri ang unang bugso ng ating mga balita. Sa aming pagbabalik, 39 na micro-enterprises na popunduhan sa ilalim ng Philippine Rural Development Project, tiyak na magbibigay pag-asa sa mga magsasaka ng Rehiyon 12. Ilang nakompleto ng mga pag-aaral ng mga mananaliksik ng DA12, kinilatis ng mga eksperto. Ang detalye ng mga balitang yan, ihahatid namin sa inyo sa ikalawang bahagi ng ating Agri-Balitaan, dito lang sa Agritayo Socsargen. Alam niyo ba na ang kape ay isa sa most traded commodities sa mundo kasunod ng langis? Tinatayang nasa 400 million cups ng kape ang nakokonsume ng coffee drinkers sa mundo sa loob lamang ng isang araw. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Sa pagpapatuloy ng ating mga balitang PRDP tayo mga kaagri, inaasahang mas maraming magsasaka ang makikinabang sa 39 na micro-enterprises na pupunduhan sa ilalim ng Philippine Rural Development Project. Ang naturang mga proyekto ay dagdag pa sa 5 approved multi-million enterprise projects ng rehiyon. Maki-agribalita kay Carl Ulysses Aguilion. 39 na proposed micro-enterprises para sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project na nagkakahalaga ng 30.2 million pesos ang inaasang magbibigay ng magandang buhay sa mga magsasakang nasalanta ng mga kalamidad ngayong taon.
Nangunguna ang Cotabato Province sa mga proposed micro-enterprises sa buong Rehiyon 12 na mayroong 26. Sinundan ito ng Sultan Kudarat na mayroong 7, 4 naman sa South Cotabato at 2 para sa General Santos City. Inihayag ni Investments in Rural Enterprise and Agriculture and Fisheries Productivity Component Head Danilo Centillas na ang mga proponent groups ay nakapag-draft na ng kani-kanila mga project proposal at sumailalim na sa paghimay ng mga technical expert. Dagdag pa ni Centillas, nagsimula na ring magsumite ang ibang proponent group na mga karagdagang dokumento sa kanilang mga proposal. Karamihan sa mga micro-enterprise sa project ay cattle fattening, swine fattening at duck raising. Sa naging panayam naman kay Jonathan Castillo, ang presidente ng Rangay Multipurpose Cooperative sa Banga, South Cotabato, nagpapasalamat sila dahil naikonsidera ang kanilang proposal ng PRDP na cattle fattening project. Hinangaan din ni Castillo ang striktong prosesong ipinatutupad ng PRDP. Talaga pong sinasalat, binabalidate, pinupuntahan kami kung talaga pong totoo yung isang organisasyon na kung yan ba ay may kakayanan na maipapakita, kung talagang yan ay mga rehistrado o yung talagang membro niya ay nandyan. Pagbalidate po nila, talagang napaka-stricto, yung tawag niyan, talagang sinasalat po talaga lahat ng kung pwedeng masisilip nila na mga loopholes namin ay itinicheck. Then ngayon, nandito rin kami para i-present yung aming project proposal at pinabalidate kung talaga bang yung sustainability niya ay nararapat. At kasama ang iba pang proponent groups, tiniyak din ito na hindi nila bibiguin ang PRDP sa pagpapatupad ng mga microenterprises. Ang mga microenterprise ay uri ng subproject sa ilalim ng IRIP component ng PRDP na naglalayong matulungan ang mga magsasakang naapektuhan sa mga calamity at conflict-stricken areas. Ang funding threshold nito ay nasa 1 million pesos pababa. Samantala, nakibahagi ang Department of Agriculture sa ginanap na forum kasama ang iba't ibang kooperatiba sa Rehiyon 12 na pinangasiwaan ng Co-op NATCO Party List. Kasama pa ang mga representante ng ibang government agency. Inilatag ni OIC Regional Technical Director for Operations Zaldi Buloron ang mga proyekto at programa ng Department of Agriculture. Ngunit sa kanyang presentasyon, mas binigyang diin nito ang mga hakbang na tatahakin ng DA upang makamit ang kasapatan sa bigas sa bansa. Inihayag ng opisyal na mga kooperatiba ay katuwang ng DA at mga magsasaka hindi lamang sa pagtatamo ng kasapatan sa bigas, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng affordable food sa merkado. Nag-uulat para sa Agritayo Soc Sargen. Ako si Carlices Aguilion. Sumailalim sa isang pre-in-house review ang mga newly completed research study ng mga mananaliksik ng iba't ibang research stations ng DA12. Kasama na ang mga commissioned researcher ng iba't ibang state-run tertiary education institutions. Ang pre-agency in-house review ay pinangunahan ni Research Division Head Dr. Lorna Vilbar. Kasama rin sa evaluating panel sina Dr. Lorna Valdez ng USM Kabakan at Dr. Jessie Lumbao. Kinilatis ng mga eksperto ang mga resulta ng mga pag-aaral ng mga researcher na ito at inassess kung maaari bang isama ang kanilang research studies sa gagawing agency in-house review ngayong buwan ng Setyembre. Ang naturang mga pag-aaral ay pinondohan sa ilalim ng rice at corn programs. Isang Department of Agriculture 12 sa mga tumulong sa isang grupo ng mga young professionals upang matagumpay nilang mairaos ang kanilang Project Give Back outreach activities sa South Cotabato noong August 27. Nagbigay ang DA12 ng isang set ng garden tools, fruit trees, seedlings at veggie seeds sa isang daycare center sa Coronadal City at sa Paglaom Elementary School sa bayan naman ng Tantangan. Bukod sa mga ito, iba't ibang regalo pa ang tinanggap ng mga mag-aaral ng mga naturang paaralan gaya ng mga sports equipment, school supplies at iba pa na nalikom naman ng grupo mula sa mga donors ng proyekto. Lubos naman ang naging pasasalamat ng mga mag-aaral at ng kanilang mga guro sa mga Project Give Backer at nangako ang mga ito na pangangalagaan at pagyayamanin nila ang bawat tulong na ibinigay sa kanila
ng grupo. At para sa ating balitang pambansa, panahon na upang matutong gumamit ng Android o smartphone ang mga magsasaka. Ito ang pronouncement ng Department of Agriculture Secretary Emmanuel Manny Piñol. Sa kanyang pananalita, inihayag ni Piñol na ang hamong ito ay bahagi ng modernization program ng DA kung saan nararapat aniya na marunong ang mga magsasaka sa mga bagong teknolohiya. Sa pamamagitan ng mga smartphone ng mga magsasaka, makakapag-upload sila ng mga larawan ng mga problema nila sa kanilang mga sakahan sa gagawing web application ng DA. Ito ay magbibigay daan din upang agaran na makapag-deploy ng tulong ang ahensya. Binigyang diin din ng kalihim na ang application ay magiging bukas 24 oras para sa lahat ng mga magsasaka. At sumainyo ang kalipunan ng ating mga balitang agrikultura ngayong linggo. Patuloy lang sa pagtutok dito sa Agritayo Sock Sergeant. Alam niyo ba na higit sa 1 bilyong kataong pinagkikitaan ang pagsasaka ng palay? Ayon sa isang survey, ang palay rin ang isa sa pangunahing itinatanim ng mga magsasaka sa anumang panig ng daigdig. Be part of the Be Responsible's Brown for Good Challenge. Order brown rice from your favorite restaurants. Take a photo, post it on Facebook or Instagram with the hashtag Brown for Good. Challenge your friends to do the same by tagging them. At sa bawat post mo, magbibigay ang Department of Agriculture ng brown rice sa ating mga kapuspalad na kababayan. Mas healthy nga na, nakakatulong ka pa. Be responsible. Mga ka-agri, isinusulong sa ngayon ng Department of Agriculture sa pagkikipagtulungan sa Philippine Rice Research Institute o PhilRice ang pagkonsumo ng brown rice. Pero, ano nga ba ang brown rice? Ito ay unpolished whole grain sa pamamagitan ng pagtanggal ng unang ipa nito o ang husk. Brown ang kulay nito sa unang stage ng pagiling ng bigas. Kapag muling isinailalim sa pagiling ang bigas na ito sa ikalawang pagkakataon, nagiging maputi na ang mga butil nito. Bakit nga ba kailangan natin kumain ng brown rice mga ka-agri? Mayaman ang brown rice o pinawa sa fiber at essential oils na kilalang proteksyon laban sa pagkakaroon ng sakit sa puso at gastrointestinal diseases o sakit sa loob ng katawan at maging sa diabetes. Samantala, tinataya ng American Journal of Clinical Nutrition ng isang tasa ng brown rice ay nakapagbibigay ng 88% ng manganese na kinakailangan ng ating katawan kada araw na makakatulong sa kombinasyon ng fatty acids na mahalaga sa malusog na nervous system. Taglay din ng brown rice at white rice ang parehong dami ng calories, carbohydrates at protein, fatty acids at fiber, at nawawala ang maraming sustansya ng bigas kabilang ang vitamin B1, vitamin B3, iron at magnesium sa ikalawang proseso ng pagiling. Sa pagsasaing naman ng brown rice, magdagdag lamang ng 1 tasang tubig sa dami ng tasa ng bigas na isasaing. Halimbawa, 4 cups ang isasaing para sa 5 miyembro ng pamilya. Dagdagan ito ng 1 tasang tubig para hindi naman masyadong matigas ang kanin kapag naluto na. Masarap at patok din sa pamilya, maging sa mga bata ang sinangag gamit ang brown rice. Lalo pa kung sasahugan ito ng corn tuna o maging ordinaryong sardinas at itlog. At may konting asin para ka na rin kumain ito sa isang mamahaling restaurant sa labas. Subukan mo, tiyak babalik-balikan mo. Ang brown rice ay kinukonsidera rin sa ngayon na isa sa mga solusyon sa mga problemang kagaya na lamang ng undernourishment, mababang kita ng mga magpapalay, rice self-insufficiency at gutom. At upang mas marami pang mga Pinoy ang mahikayat sa pagkain ng brown rice, sumali sa ating Brown for Good Challenge. Ang dapat lang gawin mga ka-agri ay mag-post ng inyong larawan habang kumakain ng brown rice sa Facebook, Twitter o Instagram at gamitin ang hashtags na hashtag #BrownForGood at hashtag Region12. Ayun mga ka-agri, nalaman na po natin ang kahalagahan ng pagkonsumo ng brown rice. Ugaliin po natin kumain ng brown rice
Pero pakatandaan, be responsible. Soil is wonderful, and it is valuable for each and every one of us. Fertile soil provides us with plant life, vegetables, grains and fibers. Forests supply us with timber and firewood. We benefit from fresh water, food and many other ecosystem services that land provides us with. But productive land is becoming scarce. Overusing land or cultivating unsuitable land leads to soil degradation, and that makes us vulnerable. Cutting down forests, overgrazing, monoculture, salination, overuse of fertilizers and chemicals, or farming on sloping ground are only some causes of soil degradation. And soil degradation also worsens climate change because degraded soil can store less carbon. All this has serious consequences. Just think about food security. While land degradation is becoming worse, we are not at its mercy. A group of international partners set up the Economics of Land Degradation Initiative, ELD. The initiative established a global approach for analyzing the economics of land degradation, the potential costs and benefits that adopting sustainable land management practices bring with them. In Botswana, for example, intensive cattle ranching on private land is very profitable under current economic circumstances, while communal livestock grazing delivers the widest range of ecosystem services and therefore is more beneficial to society in the long run. ELD finds ways to measure the value of those ecosystem services. Based on such scientific analysis, the initiative provides reliable data and application-oriented tools to be used as basis for policymaking and investment decisions. Also in other areas like Central Asia, Peru, Jordan or Mali, ELD considers broader livelihood impacts and ecological implications for the economic analysis, be it with focus on sustainable land management practices, land restoration or soil and water conservation. An international network was established to link science with policy and business. Land also serves as an essential asset for various industries. Degraded land incurs expenses or losses, not only to local people or countries, but also to businesses, from smallholders to large companies. Sustainable land management practices, on the other hand, are an opportunity for the private sector through improved yields, new business opportunities, or by securing current operations. To support businesses in realizing the benefits of sustainable land management, ELD provides a business toolkit. Together with partners, ELD stimulates private sector companies to meet up with other decision makers and key policy makers in order to build capacity on sustainable land and soil management issues. Globally, a frightening 24% of productive land is already degraded. Economic losses due to deforestation and land degradation were estimated to be as high as 3.4 trillion euros. We only have this soil. That's why it is not enough to develop solutions together with policymakers and business leaders. We all need to be aware of the future of soil. We are the decision makers in our realm. That's why the initiative also provides a wide range of capacity building activities, such as trainings of different stakeholder groups and massive open online courses to connect people and build communities. We need to change common practices on how we use our land so that we can still rely on the valuable services it provides us with in the future. ELD made first steps by providing knowledge and building a network of experts from science, policy and business. Be a step ahead and work with us. Soil counts. Preserve it. Mga ka-agri, may utang po ba kayo sa Kedancor? Kung meron, makakabayad na po kayo dahil may good news po sa inyo ang Kedancor.
Ngayong araw mga ka-agri ay makakasama po natin ang Kedancor 12 Assistant Regional Vice President na si Sir Albert Alcacid. Sir, magandang araw po and welcome po dito sa Agri Tayo, Soc Sergeant. Magandang araw sa iyo, Miss Nelma. Magandang araw din sa mga regular na listeners nyo dito sa programa natin sa Department of Agriculture. Kami ay nagpapasalamat dahil nabigyan din kami ng oras at pagkakataon na maipaliwanag ang aming programang Kedancor Amnesty Program dito sa inyong programa. Yes sir, meron pong amnesty program itong Kedancor na malaki po ang maitutulong sa ating mga ka-agri sir, ano? Na mayroon pong mga utang. Ano po ba itong Kedancor Amnesty Program? Ang Kedancor Amnesty Program, Miss Nelma, ay isa sa mga programang pinapatupad namin para makatulong at maiayos ang kalagayan ng mga pagkakautang ng aming borrowers na hindi nagbabayad ng tama. Yes sir, paki-explain na rin po sa ating mga televiewers kung ano po ang layunin nitong QAP or Kedancor Amnesty Program. Meron tayong dalawang layunin para dito sa programang ito. Una ay i-encourage natin ang mga defaulting borrowers ng Kedancor na magbayad sa pamamagitan ng pag-offer ng mga soft na term ng loan at light na flexible repayment scheme. I'm sure interesado po yung ating mga televiewers kung sino-sino po ba ang pwedeng makasali dito sa ating programa. Ang pwedeng makasali dito sa ating programa ay yung mga principal borrowers na defaulting borrowers ng Kedancor at ang kanilang co-makers. Sir, paano po tayo makaka-avail nitong QAP? Okay, Ms. Nelma, para maka-avail tayo sa programa ng Kedancor, gumawa lang sila ng sulat at ipasa ito sa aming opisina. Itong sulat na ito ay naka-address sa Regional Assistant Vice President ng Kedancor at para hindi na rin mahirapan, Ms. Nelma, yung ating mga borrowers na magpo-participate dito, meron na rin kaming ready available na sulat na pipirmahan na lang nila, Naka-indicate doon sa sulat na yon na willing sila at interesado sila participate sa Kedancor Amnesty Program. Para gawin po nating mas interesting po ito, Sir, paki-explain din po sa ating mga televiewers kung ano po yung mga benepisyo na makukuha natin dito sa Amnesty Program. Okay, Ms. Nelma, meron tayong dalawang benepisyo na makukuha dito sa pagpa-participate ng mga defaulting borrowers natin sa programang ito. Una, pagka nagbayad sila ng cash, or yung tinatawag namin na cash full settlement. So automatic, mawawala o matatanggal ang penalties at ang surcharges. Yung additional interest naman o yung tinatawag nating karagdagang interest ay bababa ng 75%, mababawasan ng 75%. Kapag yung pangalawang benepisyo, kapag babayaran naman ito ng installment, automatic ulit na ang penalties, surcharges ay mawawala. Yung additional interest o karagdagang interest ay mababawasan ng 50%. At ang interest kapag in-extend natin ng 3 taon, kasi babayaran nila ito sa loob ng 3 taon kapag installment. So kung dati nagbabayad sila ng 12 to 14%, magiging 6 to 8% na lang ang interest nito at depende kasi yan sa kanilang initial down payment. Ayan mga ka-agri, meron kayong different options para ma-settle ninyong inyong mga accounts sa Kedancor. Sa ikalawang bahagi ng ating agri talakayan, pag-uusapan naman natin ang mga termino at mga polisiya at iba pang mahahalagang impormasyon tungkol sa programa. Diyan lamang kayo mga ka-agri, magbabalik pa ang Agri Tayo, Soc Sergeant. Palay, bigas, kanin,
is lang ko hugasan ko ang bugas. Gusto niyo iwad ko sa balde. Magamay na lang ang bilhin ng tubig. Madala. Tiyan bes manada kanon eltan sayang kita kema di takedalang tustus. So, pwede obserba ng mga okasyon, tiyan kita, nada hente ta saka manada kumida specialmente con el kanon. Sobra aton nga panguwa, kagis busog na kitabi, mga bay ano naton. Takaw-takaw na kami sa mata, pero ang amon na appetite full na. Wala ginaubos, tapos ginaboy lang dayon. In magbayo, di ta masiguro in way roon maasag. Sa ang kanda suway, amin biyak sa natur in magbabayo. Kung kaisa man ang nagatigang sa amon, magkilis siya, hindi mo siya maibitar nga wala sang may madala nga bugas. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Kasalukuyan pa rin kayo nakasubaybay sa Agri Tayo Soc Sergeant at kasama pa rin natin si Quezon Corps 12 Assistant Regional Vice President Sir Albert Alcacid. Sir, ano ang mga termino, polisiyas at kondisyon ng ating programa? Para sa ating polisiya at iba pa, meron tayong ipapakover natin ang ating mga defaulting borrowers o yung mga borrowers natin na magpa-participate sa programang ito ng insurance. So ang tawag dito ay mortgage redemption insurance. Ang purpose nito na kung ano man ang masamang mangyari sa ating borrowers na hindi naman natin kagustuhan, ang insurance na ang magbabayad ng kanilang pagkakautang sa Kidancor. Pangalawa, meron tayong taxes na babayaran na requirement naman talaga ito sa ating gobyerno, no? At siyempre, yung benepisyo malaki na makukuha ng ating mga borrowers ay yung mga nakundon o mga nawala na penalties, surcharges, yung mga nabawas na additional interest. Yes, sir. So, paki-explain na rin po sa ating mga televiewers kung ano po ba yung sakop nitong programa. Ang sakop nitong programa nito ay yung mga borrowers ng Kidancor na hindi nakabayad pagdating ng maturity date. Yung mga borrowers din natin o borrowers din ng Kidancor na dating nag-avail na ng rescheduling at restructuring, pero pagdating ng maturity date, hindi pa rin sila nakabayad. At yung huli, yung mga borrowers ng Kidancor na hindi pa rin napafailan ng kaso. Kasi meron tayong mga borrowers sa Kidancor dahil sa hindi pagbabayad, nafailan sila ng kaso. So yung mga nafailan na kaso, hindi na sila pwede mag-participate dito sa programa na ito. And sir, I'm sure interesado rin po yung ating mga tagapanood kung ano po or kailan magsisimula at magtatapos itong ating programa. Bali, ang ating Kidancor Amnesty Program ay nagumpisa ito noong March 1, 2015 at magtatapos naman ito sa February 28, 2017. Okay, sir, bukod po sa Regional Office 12 na nasa Quezon Corps Building sa 34 Balagtas Street, tama po ba, Barangay Dajangas North, General Santos City, meron pa bang ibang opisina, sir, kung saan pwedeng makapunta ang mga kliyente na taga Coronadal City naman? From South Cotabato, Sultan Kudarat at Maguindanao, maging yung mga taga Sarangani Province, Polomolok at General Santos City. Meron tayong tao na naka-assign dito sa parte ng Region 12 na bawat probinsya may naka-assign, no? So sa South Cotabato Province, ang tao natin naka-assign diyan ay nag-oopisina sa DE Regional Field Office 12
sa Carpenter Hill, Coronadal City. Samantalang ang ating tao naman na naka-assign sa Sultan Kudarat at Maguindanao, naka-base siya dun sa aming opisina sa regional office number 34, Balagtas Street, Barangay Dajangas North, General Santos City. Pero 2 beses sa isang linggo, nasa Tacorong siya at Isulan dahil sila rin yung nag-handle ng collections natin at nagpa-process nitong amnesty program. At yung huli, yung tao natin na naka-assign ng General Santos City, probinsya ng Sarangani at Pulumulok, naka-base siya sa office natin, sa regional office, sa number 34, Balagtas Street, Barangay Dajangas North, General Santos City. So, ayan, maliban sa inyong mga nabanggit, sino po ba ang pwedeng malapitan na empleyado po ng Kedancor kung gusto po nating mag-avail nitong program? Sino-sino po yung pwede nating malapitan na empleyado, sir? Gaya na nabanggit ko kanina, meron tayong 3 tao na naka-assign sa bawat probinsya ng parte ng Region 12. So, ang tawag sa kanila ay Provincial Collections and Remedial Management Officer. So, in short, PCRMO. So, ang PCRMO natin sa Sultan Kudarat, si Mercil Biray. So, gaya ng nabanggit ko kanina, 2 beses isang linggo, nasa Tacorong siya at Isulan. Pero pwede po rin natin silang makontak sa kanyang cellphone number, no? Banggitin ko lang dito, Miss Nelma, no? So, ang cellphone number ay 0917-900-9081. Ulitin ko po, no? Ang cellphone number, 0917-900-9081. Ang PCRMO natin naman na naka-assign sa probinsya ng South Cotabato na nag-office sa Department of Agriculture Regional Office 12 sa Carpenter Hill ay si Maricho Lim. Ang kanyang, pwede po siyang kontakin sa kanyang cellphone, no? Ang cellphone number niya, 0918-908-6963. Ulitin ko po, ang kanyang cellphone po ay 0918-908-6963. At ang huli po, ang naka-assign po na PCRMO natin na pwede niyong kontakin na kung in case mag-participate kayo sa programang ito, na naka-assign sa Pulumulok, probinsya ng Sarangani at General Santos City, si Susan Cortejos. Ang kanyang cellphone number po ay 0999-318-8322. Ulitin ko po, no? Ang kanyang cellphone number ay 0999-318-8322. So yan mga ka-agri, lumapit o tawagan po ninyo ang mga point person na yan para ma-settle nyo na po ang inyong mga accounts sa Kedancor. Pero bago po tayo magtapos, Sir Albert, ang inyong pong mensahe sa ating mga televiewers. Unang-una, nagpapasalamat ako in behalf of Kedancor Region 12, lalong-lalo na kay Miss Nelma at sa Department of Agriculture, no, at sa programa nyo. Dahil sa pamamagitan ng inyong programa ay naipaliwanag namin at gusto rin namin maparating sa mga concerned na borrowers namin na meron kaming ganitong programa, no, yung amnesty program. Naipaliwanag naman kanina na kung paano, no, mag-a-avail at ano yung mga benepisyo na makukuha, lalong-lalo na dun sa condonation o na mawawala yung penalties at surcharges, no, at yung pagbaba ng additional interest at pagbibigay ng panibagong loan term. Kasi nabalitaan nga namin sa mga borrowers din namin, kaya ayaw nila magbayad ng kanilang utang sa Kedancor ay sa kadahilanan na nung nagpa-compute sila sa aming opisina ay nagdoblado, nagtriple o minsan talagang lumaki yung utang nila dahil sa penalties at surcharges na idinagdag. So sa pamamagitan ng amnesty program, pag nag-participate kayo, mawawala na yon, no, yung malaking naidagdag na yon na penalties at surcharges.
So, inuulit ko ulit, Ms. Nelma, nagpapasalamat kami sa inyong programa at siyempre mabuhay no, yung dyan sa inyong programa at sa Department of Agriculture. Our pleasure. Salamat. Ayan, maraming salamat kay Quezon Core 12 Assistant Regional Vice President Sir Albert Alcacids. Patuloy lang po kayong tumutok sa ating programa mga ka-agri dahil magbabalik pa ang Agri Tayo Sock Sergeant. Be part of the Be Responsible's Brown for Good Challenge. Order brown rice from your favorite restaurants. Take a photo, post it on Facebook or Instagram with the hashtag Brown for Good. Challenge your friends to do the same by tagging them. At sa bawat post mo, magbibigay ang Department of Agriculture ng brown rice sa ating mga kapuspalad na kababayan. Mas healthy ka na, nakakatulong ka pa. Be responsible. Mga ka-agri, we asked for your active participation in our project, #Brown for Good Challenge, through the aid of social media. Just take a photo of yourself while eating brown rice and post it on Facebook, Instagram, or Twitter. Do not forget mga ka-agri on your caption the following hashtags. #BrownForGood and #Region12 para po mabilang ang inyong photos. Hihintayin pa namin mga ka-agri inyong mga worthwhile selfies habang kumakain ng brown rice. Samantala, kung nais nyo pong balikan ang ating episode today at iba pa nating episodes, please visit our social media accounts. At tuwing Sabado po ay maaari nyo pong mapanood ang ating programa sa mga sumusunod na broadcast outlets. At narito naman po ang mga kwentong dapat niyong abangan sa ating episode next week. Next week mga ka-agri, antabayanan po ninyo ang ating special episode sa pagdiriwang ng 102nd Foundation Anniversary at 6th Kalibungan Festival ng Lalawigan ng North Cotabato. Mga ka-agri, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa mga programa at proyekto ng Department of Agriculture sa pangunguna ni Secretary Emmanuel Piñol. Sa susunod na Sabado mga ka-agri, sana po ay samahan niyo pa rin kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas at pagpapalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri Tayo Sock Sergeant.